Okay, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating pagtatalakay about ng aming fertilizer o kadugtong po ito ng ating nutrient management KC5 or KCHEC 5 nutrient management for rice. So, ang ating topic ay about nutrient management. But we will be talking about more on a very specific. But we have to revisit ano yung napag-aralan nyo last time. Yon. So, ano yung concept? So, siguro naman last na lecture, na-tackle nyo yung essential elements. Ano ang kanilang mga roles sa ating rice plants? Paano sila gumagalaw para ang ating halaman ay mag-grow siya, magbubuntis, ganyan, tapos magbubunga. And then, natackle nyo naman siguro how to assess their nutrient deficiencies by using some diagnostic tools. Ano yon? Na-remember nyo? And then, ano ang role ng agroclimatic zones din sa suitability para makuha natin ang potential yield or maximum yield ng ating rice. And then, you have the management based on EAT. Ano yung EAT? Eat, right? We have to have the right, element, right amount, and right timing. So, ito yung mga natackle nyo, I hope, last time. But still have to review. And then other information. Hindi lang tayo tatapos doon. We will be talking about, this is our topic 2 for today, fertilizers, facts, and management. And then, magkakaroon tayo ng konting exercise paano i-compute yung ating pataba pa kada hektarya. Okay? So, before we go to fertilizers, magkakaroon ako isi-share ko lang ang mga basic information about fertilizers or any nutrient supplement para sa ating soils at ating mga halaman. Kita natin dito, dapat alam natin, bakit ka nagpapataba? Dahil ba available yung nutrient or hindi available yung nutrient? Bakit sila hindi available at hindi or available sila. Then, tingnan din natin anong reactions nila in the soils. And then, magkakaroon tayo ngayon ng package of how to be a wise na mag-nutrient management. And then, pahapyaw, masasabi ko rin may mga facts and myths about fertilizer application. We have to review ng ating soils ay meron tayong component na mineral matter. Dito nang gagaling actually yung sinasabi natin na indigenous nutrient element. Pero yung mga hindi pa ready. So, kailangan natin ngayon na mga pore spaces wherein meron tayong mga oxygen, may carbon dioxide, at yan po ang makakatulong para itong mineral component ay magiging nutrient available for plant use. And then, of course, we have the organic matter kung saan nandyan yung ating mga microorganisms na tutulong mag-transform yung ating mineral matter into nutrient element. So, and then, we have also to consider, kung tayo nagpapataba o magmamanage, we have to consider ng ating soils ay, ito ba ay well-drained, itong may saturated o natutuyo, o kaya siya ay submerged. So, makita natin dito sa graph, ano ang kaibahan ng dalawa? So, dito sa well-drained, alam natin, napakarami ng air. Pero dito sa submerged, kakaunti yung air. So, ibig sabihin, merong diferensya sa pag-transform yung mineral nutrient na nandun sa soils natin into something na available for plant use. So, yung organic matter, pareho lang, pero yung water, mas madami sa submerged kaysa sa ating well-drained. So, ito, magkakaroon din ng effect dun sa availability ng soils o paano mangyayari sa inyong mga fertilizers kung ito yung sitwasyon. So, let's tackle a very basic kasi magiging trainers kayo, di ba? I-explain nyo rin ito sa mga farmers. So, availability of soil ay depende sa variable charts, okay? Variable charts, which is the CEC, AEC, or permanent charts or misses. Alam mo itong CEC, parang exchange. Kumbaga sa money exchange, may exchange sites. So, may exchange sites po ang ating soils.
So dito po, nagkakaroon na parang ang examples doon, pag lumabas si nitrogen, yung exchange sites, yung negative na pinag-alisan niya, yun naman yung pupuniin ng another N or another element. So, exchange sites. Ito po. So, kung mas marami tayong negative, mas marami tayong exchange sites. And then, pH dependence. Ang ating mga elements ay nagiging mas available siya kung neutral, alkaline, o acid. So, mayroong interplay ng ating mga elements sa soils. So, for example, ito ay low CEC. Ang mga low CEC, yung mga galas, yung mga mabuhaghag na lupa. Whereas itong high CEC, ang example dito yung mga clayey. Kung papansin ninyo, mas marami ang negative sa clay kaysa sa mga galas na lupa. So, itong mga negative, sila yung mag-hold ng mga elements. So, pag nagpataba ka, tapos turn into elements, dito sila kakabit. Ngayon, syempre, galas, mas kakaunti yung nahuhold ng ating soils, matatapon yung iba. Whereas kung dito, pag naglagay tayo, more likely, yung fertilizer na inilagay mo at yung element na manggagaling sa fertilizer, mas marami ding nahuhold ng ating clay. Ibig sabihin noon, anong gagawin mo kung ganito yung soils mo? Di ba? So, more likely, mas marami kang ipapataba dito. But meron kang dapat technique. Ito naman, pwede namang mabataway ang iyong pagpapataba. Pero ibig sabihin nun, hindi naman yung kailangan huwag ka na magpataba. Meron din kung kukulangin pa rin ang nutrients sa soils mo. So, kita nyo yon ha? So, low CEC, ito yung mga galas, mga buhaghag. So, ano may gagawin ka dapat yan? Para yung fertilizer ay hindi masasayang. Ito naman, high CEC, alam mo yan, mas marami negative, nahuhold yung fertilizer mo dito sa mga clayey soils. Tapos, kung siya naman ay negative, may mga negative din tayo, ito yung mga positive pala. Pag may negative din tayo, itong mga negative, kasi syempre negative repels negative. So, ang mga negative na element mo, for ang example dito, yung nitrate, pababa yan, mag-leach. So, ingatan din natin yon. So, yan ang isa sa mga clue natin patungo sa ating fertilizer management. Doon sa pH na sabi ko kanina, ito yung typical na graph ng availability ng nutrients, depende yan sa pH. So, pa-neutral, alkaline, and then pa-acidic doon sa isa. So, makikita natin dito na ang mga nutrient ay mostly available siya dito sa 6 to 7. 5.5 to 7. At ang rice, ito yung gustong-gusto niyang pH. Kaya, kung dito sa saturated soil or soil sa flooded soils, mostly all the elements are there. Except lang kung talagang mabilis ma-deplete yung nitrogen, so we have to put or add a fertilizer. Kung ma-deplete ang mga ito, saka lang tayo maglalagay. Pero kung hindi naman, we don't have to kasi magkakaroon ng interactions yan. So, for example, dito sa phosphorus, hindi basta-basta tayo nagpapataba ng phosphorus kung hindi kailangan. So, sa pH, for example, dito sa pH or acidic soil, dito mostly nagkakaroon ng phosphorus deficiency. Ito yung mga acidic soils. Kasi ang nag-fix sa kanya, nandun siya, pero hindi siya makukuha ng halaman dahil finifix siya ni iron. Kasi kung pabalik tayo doon sa kabila, malaki ang contribution ng iron kapag acidic yung soils mo. So, yun yung ibig ko sabihin doon. And then, sa neutral, ang mag-fix naman sa kanya ay aluminum. So, ingat-ingat lang. And then, kung sobra-sobra naman yung ating alkalinity, ang phosphorus ay fixed pa rin dahil sa presensya ng calcium. So, pag sinabing acidic yung soils nyo, kailangan mag-ingat pa rin tayo na maglagay ng, ano ba yun, yung apog, baga ganyan, calcium, kasi ito rin ay nag-fix pa rin ng
phosphorus. So, ingat-ingat talaga. Yung management ng ating pagpapataba. Okay? Meron din ako dito, sinabi ko kanina, pag sumusobra yung isa, nagiging depleted yung isa. For example, mag-sample tayo. Si nitrogen, ay pagka masyadong mataas si nitrogen, more likely madideplete si potassium. Kaya pag mataas kang magpa-urea, mataas kang magbigay ng urea, kailangan dadagdagan mo na ng potas kasi hindi na siya magiging mass available. For example pa, si zinc. Paano siya nawawala? Pag mataas din ang phosphorus application mo. O kaya, masyado kang naglalagay ng lime. Kasi sabi, acidic yung cells mo. O kailangan mo mag-lime. Ingat lang po. Kasi pagka mapusobrahan natin ng lime, magiging unavailable na po si zinc. O sayang na yung ipinataba ninyo, di ba? So, ganun yun. Ingat-ingat kasi merong relationship ng bawat isa. Pag nasobra yung isa, di ba lahat naman ng sobra, hindi maganda. O, di ba? Parang kayo din. Sobra namang mataba o baboy, si charon o lechon ang kinakain mo. O anong mangyari sa'yo? Puro ka naman cholesterol. That is what I call, dapat hinay-hinay, balanced nutrition ang ating pag-uusapan. Kaya yun yung ating magiging gauge kung paano natin i-manage yung ating fertilizer. Sa irrigation, ito din naman yung results ng Tagayiri. Kahit na gano'ng ka-acidic naman yung soils mo o kahit ka-alkaline, basta patubig ka, nagiging neutral na rin po yung soils ninyo. So don't worry kung ikaw mayroong irigasyon, hindi ho masyadong problema kung acidic man o alkaline ang soils mo. Unless na lang kung ang lupa mo ay yung pula, yung namumula-mula, yon. Siyempre, wala nang control doon, kundi yun lime na nga po. Pero kung hindi naman ganyan yung makikita nyo sa soils ninyo, don't worry. Just magpatubig lang and your acidity will be solved. Yan yung interpretation ng results ng research na yan. So doon sa ating sa mga chemical chemistry naman, di ba nakita nyo kanina yung bilog? Submerged and then well-drained. Ito yung sa submerged, ito yung palayan natin, di ba? So, ito yung magiging makita natin. So, yung ipinalagay natin na nitrogen, ammonia ang dominating. Whereas, kung sa oxygen, sa mga rain-fed or upland, nitrate naman yung dominating siya. And so on and so forth. And then also, sa submerged, marami ding ang iron, nagiging soluble din siya. Whereas doon sa well-drained, hindi siya masyadong available. Kasi ferric ang kanyang forma. So, depende kung meron kang lubog o hindi lubog na lupa na iba-iba yung dominant na element na makukuha ng ating soils. At yun na rin po yung kakainin ng ating halaman. And then, of course, meron ding gas. So, gas sa submerged ay methane at ang gas naman doon sa well-drained ay carbon dioxide. Sometimes, meron din tayong nitrous oxide. So, napakahirap. And then, mas marami, pag magkaroon tayo din ng organic fertilizer application, ito po yung main product. So, tingnan natin, ano ang main product pagka-submersion soils mo? Meron kang carbon dioxide, meron kang methane, meron kang hydrogen oxide, organic acids, and so on and so forth. Pero yung organic mo, pag nilagay mo sa well-drained, ito naman po yung magiging end product ng decomposition. So, in either way, meron din pros and cons ng mga fertilizer application natin. Hindi lang inorganic yung merong disadvantage, meron din disadvantage ng organic. And at the same time, kung may disadvantage ang inorganic, may advantage ang inorganic, meron din advantage ng organic. So, huwag tayong magsabi na, mas maganda si organic, mas maganda si inorganic. Depende kung paano natin i-manage yung ating ipinataba, yun, yung magkakaroon tayo ng diferensya. Okay? So, dito naman, just a review, kasi mga trainers kayo, you should also understand para may explain yun ng maigi sa ating magsasaka. Okay. Makikita natin dito, meron tayong inorganic, yung sinabi kanina, meron din tayong mga organic. But then, itong dalawa, organic man or inorganic, they still have to go through the same
mineralization state. So si organic, hindi agad-agad maging nutrient. Magkakaroon pa rin siya ng process ng mineralization. At saka si inorganic, ganun din, dadaan din siya dito. So pagdating doon sa roots ng ating halaman, ang makikita na lang niya is either nitrate or ammonium. Hindi na niya alam kung saan nanggaling yan. Kung siya galing sa organic or siya ay nanggaling sa inorganic. Pag sinipsit niya yan, itong forma na ito na nagawa na dito sa stage na to. At dito yung sinasabi natin, dito nagwo-work yung ating mga microorganisms sa soils natin. So ang mga losses, of course, meron tayong leaching, runoff, volatilization, and then syempre pag hinarvest mo, nandun yan si nitrogen, so aalisin din yun. Pero pag in-recycle natin yan, ibabalik pa rin natin po yung ating nitrogen. So ingat lang din ang volatilization. I will explain to you how. So ito yun. Sa ating flooded soils, ito yung ating nitrogen fertilizer. At meron din tayong mga organic. The same din. Green manure, crop residue, and still they will go into the same mineralization states. Ito yon. Ito yung gist, ha? Tandaan natin po to. Pag nagpataba tayo ng inorganic nitrogen, tayo po ay magkakaroon ng ammonia kasi flooded po to, no? Sa ammonia yung dominating. Papunta siya sa root system. Now, if ito kasi sa ating flooded soil, ito yung ating patubig. Ito yung soil. In between yung tubig at soil, meron tayong sinasabi na layer na merong oxygen. Ngayon, kung si urea mo ay tumama dito sa may oxygen layer, ay siya ay pupunta ng nitrate. So may nitrate, magli-leach na po yan. So ibig sabihin, itong oxidized layer na to, dahil may oxygen, magiging nitrate form yung urea mo or 2100, and then pababa siya leads na nalulos natin yung nitrogen. But if our ammonium ay dito rin doon sa ating tubig, yan, ano ang cause noon? Magbo-volatilize po siya. So, yan, yung mga init. Kasi si urea nyo, or so, fertilizer nyo, nitrogen fertilizer, andito na siya, lumulutang-lutang. Ito na yung araw. Yung kasi sa results namin ng research, kapag uminit po ito, banda ito, itong ammonia na supposed to be kakainin ng halaman mo, ito ay pupunta as volatilized ammonia. So, ito yung sinasabi natin volatilization. In short, kailangang ingatan na yung pataba mo ay lutang-lutang lang dito sa tubig na to. So, we have to incorporate here yung ating ammonia para diretsyo na siya sa roots. Maiwasan natin yung pagtaas at kailangan ding iwasan ito, incorporate din natin para maiwasan din itong loss. So, dalawang loss ang ating maa-avoid if and only if tama yung paglagay natin ng nitrogen fertilizer. So, itong ammonia, yung fertilizer ay dapat, ngayon ay incorporated. Dapat irambol sa soils. Kasi di ba kanina yung soils natin, negative yon. So, pagka nandyan siya, i-hold niya yung element na supposed to be ay pupunta pa sa ating halaman. So, pag-ingatan lang, ang tubig, kailangang mas bababa. Kasi kung itaas natin ito, itaas natin for example, yung patubig mo, tubig-tubig ako, ganyan. Pag tinubig mo yan, syempre yung fertilizer mo, nandyan na, palutang-lutang na lang, di ba? So kung nandyan niya, uminit na, ayun, poof, yung pera mo napunta na sa hangin. So, ingat lang. So, we have to reduce yung water. Meron tayong advice na kapag tayo nagpapataba, dapat 1 to 2 cm lang yung tubig. Just enough na ma-dissolve yung pataba mo para sa ganun ay hindi siya mag-volatilize. Kundi,
mamanatili sa source. And most importantly, mas maganda po sana kung may incorporate. Hindi yung sabog kasi lang tayo ng sabog. But there is disadvantage of doing that. Kaya kung meron tayong, pwede na, apak-apakan nyo na lang po yung pataba. Pwede na yun. Kasi importante, ma-incorporate mo yung fertilizer mo dito sa inner ng soils. Not here, not there. Hindi rin dapat mataas ang tubig mo. Kasi may kalaban ka dyan, di ba? So, mataas ang tubig, kalaban mo, yung magiging gas yung nitrogen mo. Dito naman, pagka tumama siya dito sa oxidized layer, malilit yung nitrogen mo. So, pinaka-best and safe is to put your nitrogen fertilizer in this layer. Get po? Okay? So, nutrient facts. Bakit ba kailangan natin nutrient? Siyempre, parang tao din po yan. Kailangan din po natin ng nutrient para tayo ay mag-grow at become productive. Tapos, ang rice plants natin, magre-respond din siya doon sa fertilizer kung mas marami ang sunlight. Parang ano din yan tao din. Tinatamad magtrabaho pagka medyo makulimlim, maulap, ganan, mas gusto mong matulog o manood ng telenovela, no? But when there is more sunlight, the rice tends to grow more and respond to your fertilizer. Kaya usually, sa wet season, hindi namin nire-recommend na mataas ang pataba nyo. Mas mataas ang pataba nyo dapat kapag ka-dry season dahil you have more sunlight rather than yung kulimlim. So, yun. So, of all the nutrients sa rice plants, ito lang po yung na-identified na taas ang influence niya sa yield. Meron tayong nitrogen, na-discuss nyo na dito, di ba? Phosphorus, potassium, zinc, and sulfur. And then, proper nutrient management improves the crop growth and yield. So, magkakaroon tayo ngayon ng, kung tama yung ating nutrient management, may reduce cost tayo, may reduce losses tayo, na-explain ko na kanina, may reduce pollution tayo, may iwasan yung volatilization, methane emission, or any gas emission into the air. And then, of course, we have the high yield and high income. So, at ang ating recommendation, alam niyo yung palay check natin, we have to know and manage our nutrient requirements based on your visual observation. I thought na ituro tayo nito yung previous speaker. And then, how to assess by the use of what? LCC, RCM, MOWET. Yan. And then other informations. Dapat makita natin kung ang ating lugar ay madaling matuyo o kaya medyo hindi maganda yung soils natin. So, kailangan natin yung information po na yun. So, ang second na recommendation to achieve your good key check is to know the right EAT. So, make it right. So, make it right meaning to say you have the right element, right amount, and right timing. Kailangan po yan. So, the essentiality of nutrient elements to rice, therefore, ay ito. Review. Nitrogen. So, si nitrogen, di ba? Siya, ano yung role niya sa rice production? Siya yung gumagawa ng tiller, ng panikel, ng spikelet. Yun ang importante, yung spikelet. And then, protein synthesis, of course. And then, when to apply, best is during basal or 5 to 7 days, panicle initiation, yung pagbubuntis ito. And then, flowering. Minsan, may nilalagyan na rin yung other na mas maaga, especially doon sa mga high-yielding variety like hybrid. So, what make nitrogen efficient, low-end supply? Meron tayong leaching, sinabi ko kanina, yung cause ng leaching, and then yung volatilization. Review ulit. Phosphorus. Si phosphorus, ang main role niya is root development sa energy ng halaman. So, kailan mo ilalagay? Root So, mamuhunan ka sa root. So, ibibigay mo na kaagad doon sa basal para magkaroon ka ng maraming roots, di ba? Alam niyo yon, bakit kailangan mo ng maraming roots? Bakit kailangan mo ng healthy roots? Yun. Kaya mamuhunan ka sa phosphorus sa umpisa pa lang, hindi doon sa late. It will be useless. Kunti lang, energy, yes. But
if we want to have a very vigorous seedling vigor, we have to put your phosphorus during the root development. Kasi dito ka muna mamumuhunan eh. Diba? Alam niyo yung bakit? Ano ba yung role ng roots? Alam niyo na yan. And then, syempre, magiging deficient lang siya kung both ay alkaline at highly acidic soils. Sa potassium naman, ito naman yung kanyang work. Kaya hindi siya madaling matumba. Cell turgidity kasi meron siyang role sa water retention. And then, of course, grain filling. Yung spikelet na ginawa ni nitrogen, ang magpipill up si grain. Kaya, pagka masyadong marami yung nitrogen, marami yung spikelet mo, wala kang potassium, edi wala to. So, kailangan mo nang magkakarga doon sa spikelet mo. That is why it's so important ang potassium. So, when? Ito naman. But if galas yung inyong kasi ang potassium kasi kiti-kiti yan eh. Sasama kahit kanino. Oops. Diyan. Tapos kailangan niyo i-split. Pero kung clayey naman, nakita nyo, pag clayey, yung potassium nakakabit sa maraming negative, it is okay to split it only into once or twice. So, importante, meron ka doon sa basal at meron ka doon sa flowering. Pero, sa mga hybrid o high-yielding variety, kailangan mo pa rin maglagay. Kung i-splitin mo, for example, 60 yung recommendation. So, i-splitin mo ng 3. So, 30 o 20, 20, 20. O kaya, maganda sa umpisa, 30, and then i-splitin mo na lang doon sa 2 yung isa. Okay? Pero of course, dapat malaki din dito sa panika kasi mamumuhunan tayo dito sa pagkaroon ng grain filling pag flowering na siya. So, dapat available yung potassium at this stage. Now, if galas kita nyo yung isura ng galas, di ba? Kakunti ang negativity, positive siya. So, ang mangyari, leach siya ng leach o mawawala. So, ang gagawin natin, doon sa medyo galas, splitin natin up to 4 times or 5 times, if ever, whatever situation your soil is. So, ito yung ating magiging management sa potassium. Siyempre, yun yung kanyang problema. So, zinc naman is more on, marami siyang ginagawa, but mostly doon sa loob ng plant cells. So, ang ating mga pwedeng management, you can use it 400 grams at seedbed or seed coating kung direct seeding ka. Kung direct seeding ka, seed coating yon. Pagka sa transplanting, pwede na doon sa At nakita namin sa experiment namin, kayang-kaya na niyang baunin yan. Kasi sa root tips lang naman yan. Kasi yung auxins, yung paglaki, itong mga process na to ay nangyayari doon sa root tip ng ating halamang palay. O kahit anong halaman actually. But this time sa rice, so itong 400 grams, it will be enough. Kasi babaunan mo lang naman siya. And then pagdating niya sa bukid, yun na yung gagamitin niya. Or seedling stage, hindi ka nakapaglagay sa seedbed, pwede pa rin sa seedling. Isok Hindi sok. Seedling deep, di pa deep lang. Yung iba kasi sinusok namamatay yung seedlings eh. So, seedling deep. Walang it's 1 minute, it's okay. That's the best. Pero wag na lang more than naman. Kasi mamamatay talaga yung seedlings ninyo kasi ma-over siya. Or kung talagang yung soils nyo ay may problema, you can spray at 14 DAT. Ito SOS na lang. If you can do this and this, that's really enough. Pero kung meron talagang problema, then we need to spray. Okay? Get ba? So, ito yung mga problema kung kailan ang zinc ay hindi available. Kahit pataba ng zinc sulfate or zinc, whatever. Kung ang inyong soils ay flooded soil kasi kailangang air. Kasi pag flooded, si zinc, hindi siya available. Tapos, kaya meron tayong sinasabi ngayon sa water management, alternate wetting and drying. Parang nag-islang lang naman ng konti. And then, too much organic fertilizer. Kasi meron yung mga carbon that may nagpo-produce ng phenolic compounds at may mga nagiging mas soluble yung iron. So, kinakabitan si zinc. Kaya kahit na niya sa soils, hindi na niya i-release. Alam niyo na, di ba? Pagka nakakabit, di ba, ang hirap alisin. Ayan. Then,
too much phosphorus fertilizer. Itong mga ito, results po ng aming experiment na po ito. So, I can confidently say na kailangang i-avoid ang ito. Not really that we don't have to. Sinabi ko naman, too much. At saka, too much. Hindi ko naman sinabi na wala, di ba? It's just to say, too much. So, ibig sabihin, hinay-hinay lang. Lalo na sa flooded soil. Okay? Tindi? Get ba? Review lang yan. Review lang to. Review. So, sulfur, kailangan pa rin natin yan kasi every 3 years, ang na-observe ko sa field, every 3 years, nagkakaroon ng sulfur deficiency. So, kailangan natin. But if we are applying a complete fertilizer or anything that may sulfur, okay na, solve na yung problem nyo. So, meron na to. Kaya hindi natin masyadong napapansin na kulang siya dahil doon sa pataba na nilalagay natin, some of them contains already sulfur. So, it's okay. Okay? So, you have already known this. So, ano yung critical stages? Alam na natin yung stages na ito. So, nag-review na rin kayo ano yung mga growth stages. So, yun lang yung ating babasihan na ating pagpapataba. So, una, syempre, organic. Doon sa umpisa, hindi dito during this growth stages. Umpisa lang po. Yun yung paglalagay ng organic natin. And then, we can put, ako mali-mali yata to. Ito yung nitrogen, no? Nitrogen application natin. And then, yung sumunod kanina, potassium. And then, this is the sulfur nyo. And then, you have the phosphorus. Makikita natin, we have already reviewed your eat right. Meron na tayong mga nitrogen. Wala. So, sorry, nawala na po siya. Andito yung mga elements ng N, P, K, zinc, at saka yung sulfur. And then, kung kailan natin siya ilalagay dito. I think this is just a review. Alam nyo na i-discuss na ito sa inyo. So, we'll go to our main topic. So, background introduction lang yun, no? So, bakit kailangan bang magpataba? Paano malalaman kung tamang ilalagay na pataba? Paano malalaman kung kailan ilalagay yung pataba? Paano malalaman kung paano ilalagay ang pataba? Naulit. So, this is the fertilizers. Kita niyo, ha? So, ano ba ang fertilizer? What is your definition? So, before going to that, discuss ko na ito kanina, yung fertilizer ay magdidepende sa gagamitin nyo na variety. So, yung nutritional requirement na bawat variety ay mag-iiba-iba din. And then, we have to know, una, syempre, titingnan natin, ano ba yung kaya ng soils? Kasi kung marami naman sa soils nyo, wag na kayo magpataba nun. Diba? Kaya, kung meron dito, nakita natin yung, pinakita ko yung may mineral content na yung source ninyo. So, kung maganda yung microorganism nyo, maganda yung oxygen exchange ninyo, then you can have the elements turn into some element na kakainin ng ating halaman. So, we have to know this. Na-take nyo na to dahil may diagnostic tools kayo, di ba? Na-discuss na rin yun in your previous lecture. So, tignan din natin, climate. So, meron tayong agroclimatic zone. Kailangan siya ba'y maaraw, maulap, matubig, at hindi. So, yung mga consideration. Tapos, kung ano yung kulang dito, yung kailangan ng variety, yung kakulangan ng Diyos, saka tayo lang magpapataba. So, ito yung ating management clue. So, I think this is going lower now kasi mas gumaganda na yung ating mga variety na napoproduce. So, they can already yield kahit makaunti lang yung ating naipapataba. But this one, example, we need 17 kilograms nitrogen para makaproduce tayo ng 1 ton and then 3 kilograms P and then 17 kilograms na K para tayo sa isang tinuladang pataba. So, kung gusto niyo ng 5 tinulada, multiply niyo na lang yan. Okay? So, ayan. So, fertilizer is any substance added to the soil or applied to the plant, that's foliar, to supply the what? Elements essential for plant growth and development. Supply elements. So,
ang definition po natin ng fertilizer, dapat meron siya kahit isa lang na nutrient element para masabi natin siya ay fertilizer. Kung wala naman siya, we will just classify as per FPA classification as soil conditioner or stimulant. Yun na lang po yung classification ng ating supplement kung wala siyang carry na elemento. So, the facts about fertilizer use, bakit ka nga magpataba ang question? Kasi every time we have to replenish yung nutrient na nakuha ng ating halaman mula sa ating soils. Lalo na kung matakaw yung ating variety. So, ito pa, ilang beses tayong nagtatanim? 2, 3 croppings of rice. So, nadodoble yung cropping system natin. Nadodoble din yung crop removal. So, ibig sabihin noon, hindi na nagpapahinga yung ating soils. Instead, deplete na lang ng deplete ng mga nutrients na nandun na o-overtake na niya yung natural na decomposition or mineralization ng mga soils na nandyan, mga nutrient na nandyan na sa soils para lang magamit sana na ating halaman. So, we need to fertilize. So, again, sabi ko, kung ano yung kulang soils, yun lang yung ipapataba natin. Okay? So, these are the definitions of our cells and reasons why we have to fertilize. Okay? So, types of fertilizers. Anong fertilizers? No. Siguro sabihin nyo, inorganic, organic. That's true. Okay, tama lang din yon. But if we say types of fertilizer, we have one, foliar, that is pinapadaan mo yung nutrient supplement through the foliage or the leaves. Or we have the granular, yun yung sinasabog ninyo. Yun. But both of these can be inorganic or organic. So, it could be synthetic or it could be natural. So, itong dalawang ito, pwede siyang organic, pwede siyang inorganic. So, ibig sabihin noon, ito yung types ng fertilizer natin. And then we have the third one na inaccept na ng FPA, yun yung biofertilizers. Actually, microbes sila. They are stimulants actually. They are soil conditioners or stimulants. Although, merong mga microorganism like Azospirillum, mga actinomycetes na yung Azospirillum, nag-fix siya ng nitrogen, actinomycetes, nag-ano siya ng mga growth hormone. So, meron din siyang mga naitutulong sa availability ng ating nutrients. So, they classified it as biological fertilizers. So, inorganic fertilizers, okay? Ang pinakamaganda ng pros ng inorganic, mabilis makita yung results, di ba? For example, nitrogen. Pag nagpataba ka ng nitrogen ngayon, kita mo agad, green na agad-agad, di ba? Kasi sa mineralization process, 1 to 2 days available na yung nitrogen nyo. 1 day, 2 days, available na yung nitrogen nyo, tumakbo na siya sa halaman ninyo. So, it's easier to handle kasi maliliit lang naman, konti lang yung pinatapon nyo, okay na siya, ox na ox. And then, dahil single siya, mataas ang nutrient content niya. Like for example, example ko dito, mataas ito, 21% na nitrogen. So, mataas siya. And then, but then, again, kagaya ng pinakita ko na graph nung una, timing of application is very critical. Pati yung pagmamanage natin, critical. Otherwise, we lost our, pera. Sayang. Kung hindi ka maingat dyan, lalo na sa nitrogen, sayang ang iyong mga binibili doon. Kasi, ang nitrogen, napakabilis yan mag-loss. And then, sabi nila, it's more expensive. Pero makikita natin mamaya sa ating exercise na mas mukhang hindi siya masyadong expensive kung tama ang application natin. Okay? So, ito yung mga fertilizer forms naman. So, recommended rate natin, for example, NPK is actually single element N. Yung P doon sa yung pataba ay P2O5. NK is K2O. And then we express the NPK doon sa sako, for example, yung 14 nyo, ang ibig sabihin noon, you have 14% of N, 14% of P2O5, and 14% of K2O.
O. And then, pag sinabi total nutrient quality, minsan, ang ginagawa ng mga nag-percent, i-add lang ito. Okay? I-add mo lang. So, 14, ito ay ilan? 42. Yun yung kanyang total nutrient quality. Ganun sila mag-compute. But for me, mas gusto kong ganyan na lang. Kasi mas malinaw. No? Kasi pag itinotal ko yan, malay ko kung ilan yung nitrogen niya, yung phosphorus niya, yung potassium niya. So, I would like to stay with this. But again, the FPA is also using this one. Okay? So, the forms of fertilizer, it can be single, it could be mixed, or it could be complete. Sa single, alam niyo na yun, urea, solopos, mag-iisa lang siya. Wala siyang kasama. Tapos pag incomplete, may mixture. Say, 1620, meron kang nitrogen, meron kang phosphorus. Ito sa 17, O17 naman, meron kang nitrogen, wala kang phosphorus, para meron kang potassium. These are what we call the incomplete fertilizers. Pag complete naman, syempre, kumpleto. NPK, ganyan-ganyan. But in actuality, tanongin niya ako, hindi complete yan, tatatlo lang eh. And we have 16 elements na kailangan ng ating palay. O kahit tao, kahit anong halaman, marami tayong kailangan na micronutrients. But then, for rice, na-identify na ninyo doon sa previous nyo na lecture, na yung pinaka-importante lang ay NPK. Ano pa? Ano? Review. Hindi nyo na alam. Review nyo. Ano yung kailangan doon? Okay? So, ito yung example natin. Sako, fertilizer forms. For example, ito, 2100. Ibig sabihin nito, meron siyang 21% N or 11 kilograms. Hatiin nyo na lang yun. Yun yung kilograms per bag. So, 24 na S kasi meron siyang sulfur. So, 12 din siya. Ngayon, ang quality niya is you have 21 plus 24 na element na nitrogen and sulfur. So, 45% of your sako ay elemento. Saan pumunta yung iba? Say, 100 minus 45 equals 55. Filler lang po yun. Filler siya. So, sila yung mag-hold doon para hindi siya masira o mawala habang in transit or habang hindi pa nyo na ipapataba. So, parang meron siyang naka-close or naka-case siya sa filler. Don't worry about the filler. They are biodegradable naman. So, mag-ano lang yan sa soils nyo. It will not add anything or it's not acidic or it's not alkaline anyway. So, ganin yon. And then, do another example para malinaw tayo. Ito naman, 14. Ito rin uli, as yung sinabi ko. And then, actually, meron siyang 12% na sulfur per bag. Equivalent to 7. Kaya ang style nito, pagka nakakita kayo ng 14 yan, hatiin nyo na lang. So, ibig sabihin, yun yung kilos mo per bag. Itong isang bag na to, ang kilos mo dyan ng NPK mo ay 7 lang. 7N, 7P, 7K. So, and then idagdag natin yung isang element na S, so you have 54. And the rest will be the fillers. And then ito din, sa 16, 20, ganun pa rin. So, 16, 20, di ba madali mag-compute? Alam niyo na, di ba? O, 16%, nakita nyo yun. Hatiin nyo lang yan. Yun yung 8 na kilograms na nitrogen per bag. Yan. 20, hatiin mo lang, that's your 10 kilograms per bag. Simple, no? So, alam nyo na yun. Pagka nakita nyo yung mga binibili nyo, ito pala, ganito lang kilo yung aking nitrogen dito. So, you can compute actually that. Okay? So, just a rundown ng mga sources of nitrogen. Ito yung mga approved na. But then, ito yung mga may asterisk na to. I hope makita. Yung mga asterisk, for example, ammonium sulfate, ang kanyang classification acidifying. Ibig sabihin, pag sumusobra kayo ng paglagay ng ammonium sulfate, you will be creating acid soils. No? Kaya, hinay-hinay lang po. And then, ammonium phosphate, soluble din siya, acidifying din. So, sa mga nitrogen sources nandito sa ating board, meron akong 3 na raised dyan for being acidifying. Sinasabi nyo, urea? No. Urea is not acidifying fertilizer. Kaya yung sinasabi na hindi facts yun. It's a myth na ang urea ay nakaka-acidic.
Okay? Kasi ang urea, wala po siyang halo kundi carbon. Kaya kung sa chemistry natin ito pagbabasihan, urea is an organic compound. Kaya lang, pagkasabi ko nga, ito, ang kanya lang disadvantage sa flooded soil is that dahil may carbon siya, tapos dinagdagan mo ng tubig, ang kanyang dulot, methane emission. Okay? So, maingat din tayo sa urea. It's not acidifying and yet it can also help or it can add some gas emission. So, lahat naman ito may disadvantage. It depends how we will manage our fertilizer application. Okay? For phosphorus, again, we have two series that are acidifying, monoammonium phosphate and diammonium phosphate. Di naman yata kayo gumagamit niyan. So, no problem, no? Sa abroad lang siguro yan. And then, potassium, no problem. Wala siyang problema dyan. Only that, yung na-explain ko sa inyo kanina, mabilis lang siyang bawala. Kasi si potassium nga ay kiti-kiti. Sumasama kahit kanino. Oops, di yan. So, ang potassium ingatan din. Kasi madali lang siyang mawala. Unless na lang na marami kayong negative, yung pinakita ko kanina una, marami kang negative, si potassium na hold. Pero what if, binuhusan mo bigla ng tubig, sasama sa tubig yun. Kaya pag na-over kayo ng fertilizer ng potassium, yung kapitbahay mo sabi niya, thank you, meron akong libreng potassium. O, diba? Nagbigay kayo ng potassium sa kabilang bangir. So, don't do that. Kung gusto niyo i-hold yung pera ninyo, hold your potassium inside your plant. So, ingat. Diba? Ingat-ingat lang. Again, na-explain ko na sa'yo how to manage your fertilizer sa potassium. Okay? Okay diba? And then, sa sulfur naman, maraming tayong sources. Yung triple 14 nyo na po okay na po yun. Yung ammonium sulfate nyo, okay na po yun. Mga source ng inyong sulfur. So, zinc naman, we have zinc sulfate, carbonate, pero ang pinaka-popular natin ngayon is the zinc sulfate kasi medyo mas mura siya. So, may sulfate na naman siya. And then, zinc oxide, and this is more available sa Mindanao area. So, ito yung mga mostly na ginagamit at nasa market. Nasa market siya. Again, we have to be careful about zinc kasi mabilis siyang kapit or masyado siyang makabit. Masyado siyang makabit. Kaya for example, sumobra si phosphorus mo. Pag sumobra si phosphorus mo, kinabitan niya si zinc naman kahit nandun di makawala. Ang magpapakawala lang is, ibaba mo yung tubig mo para may oxygen. Oxygen lang po, magpapahiwalay ng dalawa. Ha? Alam niyo ba yon? Hindi pwede sa iba yun, di ba? Hindi pwedeng oxygen na ang paghihiwalay ng mga nakakabit. Joke lang. So, yun. Pinapasaya ko lang kayo. So, yun. Ingat din natin sa zinc. Then sa iron, and then sa acidic. But in flooded soil, kaya ganyan explain ko kanina, hindi naman masyadong problema ang acidity dito sa ating lowland. Unless na lang po yung sinabi ko, redis ang soils ninyo. Pag hindi redis, no problem. Tubig nyo lang, solve ang problema mo ng acids. Wala ng acidity yon. Okay, foliar. Let's go for foliars. They are applied sa foliates Pero in short, that is leaves. So, papadaanin natin yan sa leaves. Ano ang benefits naman ng foliar? Ito yung mga foliar natin. So, hindi na siya dadaan sa soils. Kasi sa soils kasi, di ba, pinakita ko kanina, napakadaming proseso na mangyayari bago siya ma-absorb ng halaman. So, iwasan nun, dumiretso na lang siya doon sa leaf. Pinapadaan sa epidermis or what we call the stomata. Yung may butas-butas, may mga tamata din na maliliit sa ating leaves. Doon pinapadaan ang foliar. So, it become available and 100% soluble sila. So, for me and for my experience, napakaganda ang foliar for micronutrient deficiency. Hindi ko masyado to, sa totoo lang magpakatotoo ako, hindi ako masyadong sold sa foliar kapag macroelements ang ating kakulangan sa ating lupa at para sa ating palay. I would rather say na mag-granular na lang muna kayo. Pang SOS na lang natin ito. Emergency. Kumbaga, naglagnat. Nagbigay ka ng biogesic. Parang ganun yun. Habang hindi pa available yung ibang nutrient elements. Okay?
However, kung ayaw nyo, tigas tayo ng ulo, ito yung requirements para sa foliar. Kailangan mo mag-apply cooler time of the day. O, diba? Early in the morning. Yun. So, kailangan mo magising ng maaga. Pero kung kagaya mo ako naturugis, ay wala So, and then the best time should be 7 to 10 a.m. or after 5 o'clock. Kasi ito yung mga time na naka-open yung istomata. So, mas maganda kasi kung naka-open siya kaysa sa naka-close. Siyempre, walang dadaan, naka-close the door So, you have to open the door. So, naka-open siya at this time. So, ito yung tatsambahan na natin. And then, temperature should be 22 and not above 26. Ano bang temperature natin sa Pilipinas? So, di ba, nagta-32 tayo, 42 degrees. So, do you think it could be gainful ka ba doon? Baka mas marami na tayong losses, di ba? Especially kung macro, yung mga NPK, yung i-spray mo. So, mas for me, mas maganda lang sa soils na lang. Okay? And then, foliar should not be, or the leaves should not be in water stress. Kasi pag nasa water, naka-stress yung halaman, automatically yung stomata naka-close. Pagka-stress siya, closed. Para ganon. So, hindi yung efficiency na pagpasok ng foliar sa ating leaves ay hindi okay. Okay naman siya, pero hintayin mo kung makapasok o hindi. I don't know. Pero yun yung principle ng foliar, okay? So, last na itong biofertilizers, microbial fertilizers. But for me, if my definition of fertilizer is something that contains at least one element, I will not consider microbial as fertilizer, but they are just inoculant. Anyway, inaccept naman ito ni FPA, so we follow. Microbial fertilizer are called microbial inoculants or fertilizer. They are usually ina-apply sa seeds para gano'n ma-perk up yung kanyang seed vigor and saka seed germination sa soils or composting. Pero ang number one ng microbial inoculant is to increase the number of your microorganism at saka ma-increase yung mga activities nila. But for me then, we have a lot of microorganisms in the soils. You just have to feed them. Ganun lang yun. God has given us all this to help us in our agriculture. That's natural diversification. That's natural biodiversity. So, organic fertilizers, ito siguro masyado tayong controversial dito. So, ang organic, it derived from plant, animal, or parts. Anything waste. Actually, you can use your farm waste and that's enough. Huwag na kayong bibili. Huwag na kayong bibili. Magagalit sa akin. Okay, so ang organic can be indigenous. So indigenous, may sabihin na yan lang sa ating farmyard. So yun, yung mga sa ating rice cropping system, ano yung pinaka-waste natin doon? Rice straw. Ang taas kaya ng potassium at silicon ng rice straw, nitrogen lang kulang Kaya mataas ang content ng rice straw natin. So we have also farm compost. Masipag-sipag tayo na mag-compost and then yung mga tae ng ating animal, we can use them. You can use them. Why? Yung mga tae ng mga kalabaw, ating mga tae ng animals natin, they are very good carriers din ng microorganisms. So, napakaganda nilang magtulong sa decomposition. And green manure, of course, itong mga leaves natin. In my analysis, alam niyo pinakamataas ng nitrogen sa mga saluyot. You know what's saluyot? Pero hindi ko nire-recommend yung kainin na lang natin. Sayang yung protein nun at saka calcium. So, we just eat down saluyot. Yung mga sobra-sobra nyo, yun na lang. Tapon nyo, you can decompose of that. And then mataas yun. And then, of course, asola is one. Best for paddy rice. And then mga munggo, mga legumes, they are all high in nitrogen. And again, 1 to 2 days, pwede na siya. Pag na-incorporate nyo na yun sa soils nyo, 1 to 2 days, meron na kayong nitrogen. Okay? So, other form of the organic is commercial. So, ito yung mga ginagawa. Na-extract, kinukuha sa mga seaweeds, kinukuha kung saan-saan, o kaya may binulok, gumawa ng punggos. So, these are all commercial organic fertilizers. So, organic commercial,
May dalawang uri ng commercial natin na fertilizers. Okay? We have the natural one. It undergo the natural process of decomposition. Ito, pwede nyo gawin. Actually, we can do this in our farmyard. And then, ito ina-accept na i-rehistro kung gusto nyo mag-commercial dahil marami kayong waste. And then, pwede nyo i-rehistro. FPA will accept it as a natural organic fertilizer kung ito ang total nutrient quality mo ay 7%. Ganun yun. So, total quality, I mean, yung total ng NPK mo ulit. I-analyze mo yun I-analyze nila yun. So, kung papasok siya dito, natural. Pero kung sumobra siya, it will be called the 45. 45, merong silang nilalagay kasi. Yung iba nga di ba, pag binuksan nyo yung sako ng organic, merong masang-sang amoy na lalabas na para bang mapanghe. Ano yun? Urea yun. Secret. Urea yun. Because that's the best. The urea is the best na pang-decompose talaga ng mga organics ninyo. Secret yan, but you can use it. Sinasabi ko na yun. Hindi na sekreto yon. I'm giving you tips. Ayan. So, minsan, naglalagay ng mga inoculant like EM. Maganda rin yung EM kasi it has 100 species of microorganisms. Most of them are helpful microorganisms or bacteria. They are bacteria na hindi sila harmful. They are more beneficial. 100 species yun. Yung EM, kung bumili kayo ng 1 litro, you can make as many as 200 liters out of that. Pwede mo pang i-dilute pa. Pwede ka pang magpatubo nun ng mother. Pwede mo i-duplicate yung mother liquor, yung isa yung maliit lang. And then, magpaproduce na marami ka na magagamit. So, yun. Okay, so additional of enzymes, ayun sinabi ko na, and biological agent. So, ito yung classification as per FPA. So, I will explain, kasi medyo na-explain na natin yung inorganic. I will explain to you the pros why we have to apply organic fertilizers. So, una, syempre, sinabi, substrate of microbial activity. Kasi yung mga organic natin, napakataas ang mga carbon. Diba? Carbon yan, ang mataas sa organics. And those carbons are used to feed your microorganisms in your soil. So, nag-i-enhance ang biological process. Dito muna tayo. So, enhance the biological organism. So, ang soil microorganism, imagine nyo lang 1 to 10 grams of soils. Yung isang ganun lang 1 gram na yun, di ba? So, 1 gram of soils, you can find as many as 3 to 500 million of bacteria. That is in your soils. Ba't ka pa bibili? So, actinomycetes, we can extract actinomycetes from other plants and put it in your soils. But God has already created you, the actinomycetes, in your 1 gram of soils. So, 20 million, kamo na lang. Kung healthy yung soils mo, marami kang carbon, ganon. So, you can populate up to 20 million. Pagkamano naman, so magkakabaw na to, 1 million na lang yan. So, ibig sabihin pakainin mo na yan para dumami ulit. 1 gram. How many kilograms of soils per hectare? Computing natin, that is as much as 2 million kilograms soils per hectare. Ilan yun? Multiply mo yan. Times 1,000 pa yan kasi gram lang yan. We are talking about kilograms. So, actinomycetes, 20 million. And we also have the inherent decomposer sa soils natin. We have 5 to 1 million fungus. So, yun yung mga trichoderma natin and other fungus. They are the decomposing agent within your soils. And then algae. We have earthworm. We have nematodes. Pero ito, pag dumami, syempre, problema yan. Kasi that will create a lot of diseases. Kaya ingat lang din yan. But they are there. Protozoa, syempre, kaya sasandal ako na, magchinelas ka, sabi ng nanay ko, kasi maraming protozoa sa soils, which may cause me to be unhealthy or sickly. So that's why, kahit nasabihin natin na, gusto kong magpaa, pero okay na rin yun para magkaroon ng natural immune system. So pag naglalakad kami sa lupa, okay lang yun. We are also healthy, no? So, nematodes, so itong tatlo, itong mga ito, napaka-importante yan sa soils. And inherently, I would say,
when God created the earth, andyan na yung mga yan. Only that we neglect them as part of our soil, health, and productivity. That's why we have to emphasize, put your carbon para mayroon silang foods and they will populate. You don't need to buy. So, there are these essentials ngayon, components na contribute sa life ng soil. Yung soils natin buhay yan. Kakailangan natin siyang buhayin at hindi siya magkakabaw, sabi ng iba, and then we can make it so productive. Mas mataas din yung ating ani. So, these are also yung mga free-living nitrogen fixers. Meron tayo dito, diaprobes, azospirillum, azobacter. Nakikita niyo to, di ba? Sabihin ko sa iyo, meron nagbebenta sa inyo ng mga ganyan di ba? But, they are aerobic nitrogen fixing bacteria. Pag sinabing aerobic, ano yun? Dapat may oxygen. Pero, sa flooded soil natin, palayan, ito yung dominating. Kasi, anaerobic sila. Pag plinad mo yung soils mo, wala na oxygen yun. So, ito yung magte-take over dito. Habang dry yung soils mo, ito yung buhay. Sila yung nag-work. Pero pagka nilagyan mo na ng tubig, patigok na yan, ito na yung magiging bida. Sila na yung astig. No? So, meron mga microorganisms na sabi natin helpful, but again, yung pinakita ko noong na bilog, pagkakaunti yung oxygen, walang oxygen or maraming oxygen, ganun din po yung mga bacteria o microorganisms na nandun sa ating lupa at sa kapaligiran. So again, it's not always na si Azospirillum may work in the flooded soil or si Clostridium ay mag-work sa rain-fed or upland soils. Okay? Get nyo? Bibili pa ba kayo? Joke lang. Anyway, the second pros of organic is that it improves the physical chemical conditions. So, yung water holding capacity. Kasi nagiging sponge sila. Soil structure. Then, nutrient holding capacity. So, pakitaan kayo ng parang diagram. So, ito yung ating soil. So, yung pinakita natin kanina, ito yung mineral matter na nandito, nakapundo yung mga minerals yan. But you need microorganism to do them para maging available nutrients sila. Okay? Let's talk about the organic fertilizer. So, pag may organic fertilizer tayo, nagpalagay tayo ng organic carbon. Okay? Napupunta dito sa ating organic matter. And then, it will feed your soil microorganisms. Yun yung importansya ng organic fertilizer. Granules, hindi foliar. And then, yung magiging form ng organic carbon natin, magiging humus siya. Again, the humus, hindi lahat yan ay nagiging beneficial sila, but their function will be different. Sa humus, meron tayong humic matter, and then we also have the humic matter. So, yung humic matter, this may contain the nutrients that they can give, but very minimal. So, yung mga non-humic, ito yung stable humus, hindi na sila na-decompose actually. They remain as organic carbon, but hindi sa wala silang silbi, may silbi sila. Kasi itong mga stable humus, makiki-join sila dito sa pore spaces. So, ang mangyayari yan, pagka nakikabit sila dito, si pore spaces mo, di ba yung kung buhaghag o kaya clayy. So, kung buhaghag yan, itong stable, sila yung magpapasak doon sa kabuhaghagan niya. So, mag-a-add siya ngayon, pipil upan niya yung mga pore spaces na malalaki at i-a-add niya yung sarili niya doon. Kapag ka naman siya ay clayy, si stable humus, i-insert niya yung sarili para maging buhaghag naman ng konti, yung si clayy yung malagkit, para magkaroon din ng passage ng oxygen. Kasi napaka-important yung oxygen, both dito sa pag-change ng mineral matter into element at saka dun sa mga microorganisms. Again, not all organic fertilizer become nutrient. But most of them, maybe 50% or more ay nagiging stable humus. That is why sinasabi natin na apply organic fertilizer because organic fertilizer improves the soil texture.
Am I wrong? Am I right? Sige nga. It improves the soil texture. Who says among you the soil texture? Is that true? True. Who says true? And who says false? Oh, organic fertilizer does not improve soil texture. Okay? Yung soil texture kasi, sinasabi sa soil texture, kung clay na yan. Ganyan ang birth certificate niya eh. Kung sandy yan, sandy na yan, kahit ang gawin mo, sandy pa rin siya. But what the organic fertilizer improves is the arrangement here, the structure. Okay? Gawin niyang buhaghag yung malagkit, gawin din niyang masinsin yung mga buhaghag. That's the structure. Arrangement lang po yon ng mga pore spaces or yung mga sand natin, yung mga particles sa soil. So, please, you correct somebody who's saying na organic fertilizer improves the soil texture, but it's not. It should be soil structure. Okay? Check? Liwanag na ba? So, ganito yon. Pag may humus ka din, yung humus actually, there are negative particles. So, pag nilagay mo si humus, as in may organic fertilizer, may humus kay stable humus, papasok sila sa soils mo. So, ito yung example ko kanina, na yung mga unfertile soils, mga clay, mga sandy soils, maliliit yung mga konti lang ang negativity niya. Pero pag isinaksak ni humus, yung kanyang sarili sa soil structure, nagkakaroon ka na ng additional negative. So, yun yung sinasabi natin na it will also improve your nutrient holding capacity. Kasi lahat ng element mo, yung dinagdag mo na negative, i-hold na niya si ammonium, si potassium, si magnesium, and so on. All the positive elements that are in your soils, i-hold na niya. So, si humus, it's an additional negative to your maliit na negative soils. Ganun yun. So, yun ang ini-improve niya. So, yun yung sinasabi na it will improve the nutrient holding capacity. The same is true with water. Siyempre, pag pinasak niya ang sarili niya, magiging sponge siya. Siya yung nag-absorb ng tubig. So, it will maintain also your soil moisture kapag mataas yung humus mo. So, humus is very important. But again, humus comes from it is the end product of your organic fertilizer. Okay? Get ba? So, ma-improve nyo rin yung mga, kung yung soils nyo ay hindi masyadong maganda ang texture, you can improve it by applying your organic fertilizer. So, another process that they are also source of nutrient element. Nakita ko na sabi ko na, they have more nutrients. Kasi, sila kung ano yung in-absorb nila sa halaman, sa soils pala, kung ano yung in-absorb nila sa soils, nasa katawan na nila. Tapos ginawa mo silang, binalik mo rin yung nasipsip nila na micronutrients, macronutrients, except nitrogen. Okay? So, itong mas marami siya. Not like the urea, isa lang, 16-20, dalawa lang, 14-14, tatlo lang, or apat lang. But sa organic fertilizer, especially yung mga farm waste ninyo, mas marami po silang elements. But then, ang problema lang dito is long-lasting sila. Hindi sila agad available. So, yung effect nila ay hindi agad nakikita. So, parang kumbaga, slow motion, hindi kagaya ng mga inorganic na, poop, andyan na siya, yung effect. Pero ito, long-lasting. Ganon. So, and then, they also have, mababa yung kanyang OM. Get? So, ano naman yung hindi maganda sa organic fertilizer? Una, yun na nga, mababa yung nutrient content. So, kung nagmamadali tayo, ilang months ba ang rice? 3 months? So, pag mamadali tayo, we cannot wait the nutrient coming from them. But they can still contribute in the first place. And then, kailangang ma-decompose ng todo-todo kasi they may contain pathologicals or mga diseases ng mga previous nandyan. So, we have to decompose them thoroughly. And then, of course, application timing is also critical. Like the inorganic, it's also critical.
So, ito yung mga green manure. Kung makita ninyo dito, so, ito napakataas ang mga nitrogen content ng mga green manure. So, si saluyot, yan, almost 4. And then si azolla, matataas din. But, mabababa ang P and medyo mataas din yung K nila. Dito naman sa mga na-analyze na mga different organic fertilizers dito. So, meron tayong coco compost, vermicast, and then livestock. May iba-iba ding mga organic fertilizers. Pag nakita natin, mas mataas ang kanilang macronutrients kaysa sa micronutrients. Halos wala akong makita na mga NPK nila. Mababa lang po. And then ito yung nakolekta ko sa FPA. Tingnan natin yung kanilang mga N content doon sa mga na-registered na organic fertilizers. So ito yung total quality niya. So, pero at the average, we only have 1.5% of nitrogen, 3.2 of P, and then 1.3. So, mababa sila as compared to your urea or 21 ammonium sulfate. 1.5% against 21%. So, ito yung isang papakita ko sa inyo na huwag niyong sabayan yung pagtatanim nyo ng palay nyo o kahit nanong halaman doon sa paglagay ng organic fertilizer. Kasi ang mangyayari, meron tayong process. Yung in-apply mo na organic fertilizer, magkakaroon pa ng decomposition rate. Tapos dito sa decomposition na to, at kung marami kang tubig, meron tayong problema sa methane emission. Kasi yung carbon plus yung water mo, C carbon and then H from your water, magkakaroon tayo ng methane emission. So medyo hindi okay ang organic fertilizer application kapag may tubig ka. Kasi magiging criminal tayo sa ating environment. And then, for the plants, kaya hindi natin isasabay dahil habang ito ay nagdi-decompose pa yung organic natin, ito ay nagkakaroon ng temporary nitrogen immobilization. Kasi ginagamit po na ng mga microorganisms yung energy para sila ay mag-decompose. So, it will deprive your plants with nitrogen. Kasi kailangan din nila yon para ma-work out nila yung decomposition. Kaya nga sabi ko, urea halong mabilis, di ba? Kasi yun yung secret. So yung microorganism, may carbon, but they still need the nitrogen to hasten decomposition of your organic matter. So, huwag niyo isabay kasi kung dito, madi-deprive na yung nitrogen mo para doon sa halaman mo. So, may isang farmers na nagsabi na, kaya pala ma'am, nagyelo yung aking halaman. Sinabay daw niya yung organic niya sa pagtatanim ng palay. So, what happened? Nagyelo siya. Hay ma'am, alam ko na bakit nagyelo yung halaman ko. Sabi, kasi na-deplete mo ng nitrogen, ginamit mo na microorganism. Pero after that, nag-green na, di ba? Opo, see? In my experiment, you should let your organic fertilizer 10 days before magtanim ka. Otherwise, ito yung mangyayari. Tapos kung marami pang tubig, ito mangyayari. So, merong pros and cons na ating organic. Ingat lang din, sabi ko kanina, application of organic fertilizer is also critical. So, ito yung sa naming results na magbibigay kung paano natin i-manage yung organic natin. For example, sa rice straw, kasi ito yung marami sa ating mga farm waste. So, sa dry season, wet season, tingnan nyo, wet season matubig. So, ang ating emission factor dito, magkakaroon ka ng 129.7 kilograms per ton of yield. Ibig sabihin, kada tinuladan ng iyong ani, ito yung contribution mo sa ere. Sa dry season naman, mas maliit. Now, what we did is we composted the rice straw and we incorporate these stubbles. Tingnan nyo, bumaba bigla. 129 naging 13. So, ang aming suggestion dito is either i-decompose mo muna yung rice straw mo or i-incorporate mo muna yung rice straw mo 30 days. Okay? 30 days experiment po natin yan. 30 days before transplanting and if possible, dry
new dry soil o dry land incorporation nyo yung rice straw. Kasi para maiwasan natin yung emission factor. Okay? Kasi mas mataas Ang taas, no? Taas. And then, kung umaani ka ng 5 tons sa iyong hektarya, imagine mo yung contribution mo sa ere. Taas, no? Diba? So, you are contributing 700 kilograms, no? We have to be careful. So, we have to help our environment para medyo maganda-ganda pa rin yung ating buhay. Hindi polluted, di ba? And then, we also have different treatments, applications. So, pinakamaganda nga yung sinabi ko sa inyo, early stable incorporation. Kasi ang methane emission mo lang ay 10 as compared to the others. Ito din maganda rin ito, early, kaya lang gagastos ka ng 16,000. So, ito yung nire-recommend namin, early, stable, straw incorporation. So, medyo mababa siya, and then konti ang gastos. Incorporate, ibig sabihin, hindi yung malapit ka na magtanim, may tubig ka na, saka may i-araro yung rice straw mo. Hindi. I-araro mo yon dry, at saka, if possible, at least not later than 30 days after 30 days before transplanting. Dapat 45, 30, pero pinaka-best na rin yung 30. Okay na yun. Wag nang 15 days, wag nang 20 days kasi meron ka ng methane emission. So ito yung sinasabi namin na early stable incorporation. These are results of our experiment. So I can confidently say, this is totoo naman. Totoo naman kaya, di ba? Ginawa natin Ginawa natin para sa atin lahat, di ba? So, yun ang recommendation namin. So, the first safe ngayon, summary, is for safe and efficient organic fertilizer use. Una, incorporate high carbon containing organic fertilizer with dry land preparation. Again, iwas ang methane emission. Kung dry land preparation naman ay hindi possible kasi may mga na-interview akong farmer, sabi niya, meron ng tubig Di late na. So, anong gagawin mo? So, all you have to do is, eto. Ang gagawin mo, kung hindi mo ma-incorporate 30 days kasi may tubig na, mag-add ka na lang ng inoculant. EM or decomposer, trichoderma, or urea. Pinaka-best yan Ayun. Pero kung yung mga CN ratio naman ito kasi yung high CN ratio, rice straw, corn stubbles, yung sugar bagasse, yung mga ganong tipo, yung mga mahirap ma-decompose, ito yung sinasabi natin na high CN materials. So ito ay kailangan mo na lagyan ito if and only if hindi mo na mahabol yung 30 days. Kung hindi na dry land preparation is not possible kasi may tubig na po kayo. So kung hindi naman kayo mag-register sa organic certification product, the best is use your urea. Use your urea. Yan. So yung mga less than CN ratio of less than 3, mga green manure, yun. Pwede ng 2 to 3 days. This is our resource for ating mga mineralization studies. Okay? So, ang summary nito, meron tayong mga organics sa umpisa. Now you know when and how to apply your organics. And then, alam nyo na rin, tinuro na tayo ng previous lecture nyo, how to apply the NP, potassium, zinc, and sulfur. Okay? Tanong. Pag may di alam, libre ang magtanong. Pinoy Tech Center 917-1117-423. Ayan. Kung may tanong pa kayo, we are here to answer your questions tungkol dun sa napag-usapan natin o napag-istoryahan natin. Okay ba? Kasi pupunta na tayo sa susunod. Practice. How to compute your fertilizer. Okay ba? Okay? So, again, pag meron kayong tanong, meron ditong libre. Basta meron kayong cellphone, di ba? Humiram na lang kayo ng cellphone o mag-register na lang kayo sa tech center and maraming sasagot sa inyong mga katanungan. Hindi lang yung sa napag-istoryahan natin ngayon, kundi kung iba pang mga tanong ninyo.